Hello, good morning mga kasari. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang 5 paraan para hindi malugi ang ating mga tindahan. Ito po ay base lamang sa aking karanasan sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho dito sa Sari-Sari Store. Kung ikaw po ay isa sa nagsisimula pa lamang o kaya nagpaplano pa lang po magkaroon ng tindahan, ay para sa iyo po ang video na ito. At para naman po doon sa mga nagkaroon na ng tindahan at bumagsak, nalugi, nagsara, panoorin nyo po ang aking video para naman may konting idea kayo. At ito na nga po, sisimulan na natin ang ating topic for today's video. At ito na nga po mga kasari, ang unang paraan para hindi malugi ang iyong Sari-Sari Store. Una ay kailangan natin mag-check ng mga resibo at presyo ng paninda. Alam nyo ba kasari na napaka-importante ang palagi ang pag-check ng mga resibo para malaman natin kung tama ang ating mga napamili at para na din ma-monitor natin kung kailangan na natin mag-adjust ng presyo. Kasi po kapag hindi tayo nag-check ng mga resibo ay maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi lumalago ang ating tindahan. At ito naman po ang pangalawa, iwasan ang pagkuha ng higit sa kinikita. Sa negosyo mga kasari, kailangan nating malaman na ang ating benta ay hindi po ito ang ating kita. Ang kita po ay nakadepende sa kung ilang porsyento ang ipinatong natin sa paninda. Halimbawa, meron kang paninda na ang puhunan ay 10 pesos at naibenta mo ito ng 12 pesos. Ang kita mo po ay 2 piso lamang. Ngayon, kung kumuha ka ng 5 pesos sa iyong benta, sa madaling salita, lugi ka na kagad. Kaya nga, mga kasari, importanteng marunong tayo sa paghawak ng tindahan. Huwag tayong lalagpas ng gasto sa kinikita natin. Kailangan alam natin kung magkano lamang ang pwede nating kunin para patuloy na lumago ang ating tindahan. At ang pangatlo po ay bawasan ang pautang. Sa tindahan mga kasari ay hindi talaga maiiwasan na hindi ka magpautang. Kahit gaano pa natin sabihin na bawal ang utang ay hindi ito maiiwasan. Meron at meron pa din makakalusot at makikiusap sa atin. Ako po dito sa tindahan ay mahigpit po talaga ako sa mga mangungutang. Ang mga utang kasi na hindi nababayaran ay possible na magiging dahilan din ito ng pagkalugi ng tindahan. Kaya dapat kung magpapautang tayo ay kailangan dun sa mga taong marunong magbayad at hindi mo na kailangan singilin pa. Sa tindahan, bawat piso ay mahalaga. Kaya dapat, kung magpapautang tayo, doon sa sigurado. At sa number 4, ilista ang lahat ng transaksyon. Mga kasari, isa ba sa mga naging problema mo, ang kalaunan ay mapapaisip ka na lang kung ano ang mga naging transaksyon mo. Mahalaga pong malaman natin na ang paglilista ay kakambal na po ng pagtitinda. Maparesibo man yan o expenses ay kailangan meron tayong lista. Kailangan din po nating ilista ang record sa benta, sa stock at mga expenses. Hindi natin maikakaila na darating ang oras na magtatanong tayo kung saan o ano ang napaggagamitan natin ng pera mula sa kita ng tindahan. Hindi po pwedeng kuha lang tayo ng kuha na wala man lang lista dahil possible na darating ang araw na hindi na natin matitrace ang mga ito. At pang-5 na po tayo. Mga kasari, malapit na po tayong matapos. At pang-5, huwag ipagkatiwala ang tindahan sa kung sino-sino. Isa ito sa naging error ng karamihan. Kung kayo po ay magninegosyo ay huwag po ninyong ugaliin na basta na lang iwan sa kung sino-sino ang iyong tindahan. Isa ito sa pinakamaling ginagawa ng karamihan kaya tuloy nalulugi. Kesyo walang magbabantay, sayang ng benta. Hay nako guys, kung ako sa inyo, mas piliin na lang ninyong isarado kung walang magbabantay. Kaysa naman basta na lang ninyong iiwan ang tindahan sa kung sino-sino. Kung ganito palagi ang iyong routine sa tindahan, ay huwag na kayo magtaka kung darating ang araw na mauubos paninda nyo, wala kayong benta at wala na rin kayong pangbili ng paninda ulit.
At iyan lang guys, sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. Marami pong salamat. Pakiiwan na lang po ng iyong comment, reaction, at pakishare na lang po ang aking video.